Mahalagang malaman natin at hindi natin pabayaan sapagkat tuloy-tuloy lang po ang nakawan at pagnanakaw sa ating gobyerno. Nandiyan yung sa PDIC na kinuhaan po ng 117 billion pesos ng Marcos administration ng PDIC. At bukod dyan, huwag natin kalilimutan, ay yung dalawang giganting financial institution, yung DBP na kinuhaan ng 25 billion pesos at ang Land Bank na 50 billion pesos. Bakit po mahalagang pag-usapan ito? Sapagkat yung kinuha nilang 25 billion pesos ng DBP at yung kinuha po nilang 50 billion pesos ng Land Bank, napuna na po ito mismo ng IMF, yung International Monetary Fund. Ang sabi ng IMF sa gobyerno ni Bongbong Marcos, isaoli ninyo yung kapital ng dalawang bangko bago ito magkaroon ng problema sa kanilang liquidity at yung regulation. So malinaw na hindi lamang po tayong mga Pilipino ang nakakapansin na ng talamak na korupsyon at mismanagement at bad governance na dinadanas natin sa ilalim ng Bongbong Marcos administration. Bukod ho dyan, ay yung PDIC, ulitin ko, yung Philippine Deposit Insurance Corporation. Kinuhaan ng 117 billion. Hindi ho para ma-invest sa isang makakabuti para sa Pilipino. Kinuha po nila yung 117 billion para pondohan yung tinatawag nating unprogrammed appropriation. Yung pong luho, yung kapritsyo ng mga mambabatas. Sinakripisyo na naman yung stability ng ating banking sector, ng banking industry, at kinuhaan po ng 117 billion pesos ang PDIC. Na ito sana ang pangunahin nating siguro kung sakasakali wag naman ay magkaroon ng bank run o may bangkong mabangkarote o malugi at magsara. Ito po yung nagagarantiya na kada depositor ay may maximum insured amount na 500,000 pesos. Ang target pong protektahan nito ay yung mga maliliit na depositors. Kaya nga po agad-agad ay meron tayong garansya na maximum 500,000 pesos insurance sa PDIC. Subalit, sinakripisyo po ito muli ng bangkarote nating gobyerno pagdating sa good governance. Kinuhaan nila ng 117 billion pesos ang PDIC. At bukod dyan, let me just give you a rundown kung ano po yung mga pinagkukuhaan nila ng pera. Pati po yung pondo ng para sana sa mga military and other uniform personnel, yung inyong pong pension, binawasan din ng higit kumulang 80 billion pesos. So kinuha ng PDIC ng 117 billion pesos. Ang DBP at Land Bank combined 75 billion pesos rinaga dito sa sinasabing Maharlika Investment Fund, yung Sovereign Wealth Fund. Isa rin pong kalokohan sapagkat 2 taon na yan, Maharlika Investment Fund, hindi po kumikita yan ni piso. Wala pong kinikita yan at hindi po ito napapanahon dahil bago po tayo mag-usap ng tungkol sa wealth generation dapat muna, hindi tayo pwede mag-usap tungkol sa wealth preservation at wealth optimization at wealth perpetuation kung wala tayong yaman. Kinakailangan ho muna gumawa tayo ng pera, gumawa tayo ng yaman, tsaka tayo mag-usap ng wealth perpetuation o yung wealth optimization o yung wealth maximization. Wala nga po tayong wealth. Kaya mali itong Maharlika Investment Fund na ang sinakripisyo na naman ay yung ating DBP at Land Bank. At pag yan ay nagkaproblema, pati ho yung pangunahing siguro, yung PDIC, kinuhaan na rin po nila ng higit na malaking halaga na 117 billion pesos. Nakakatakot po ito dahil yung inyong savings baka mawala. Yan po, yan ang inyong isipin. Ginalaw nila yung PDIC. Pagka nagkaroon po ng problema, wag naman, ulitin ko, wag naman, I will not wish for it. Subalit kung magkaroon ng problema ang ating mga bangko, pati po yung inyong pangsiguro na tigpa 500,000 pesos, nalagay na rin po sa peligro. Dahil kinuhaan po ang PDIC ng 117 billion pesos ng Marcos administration at inilagay na naman diyan sa tinatawag na unprogrammed
appropriation o yung luho, yung pork barrel, yung kapritsyo ng mga mangbabatas. Pag-usapan po natin itong tuloy-tuloy na plunder o yung pagnanakaw. Hindi rin po natin papalagpasin sa ngalan ng 1.8 million strong government workers. Yung mga nagtatrabaho sa gobyerno, ngayon po siguro marahil yung marami sa inyo ay pauwi na. Yung mga kasamahan natin sa gobyerno nagtatrabaho, yung mga lingkod bayan, 1.8 million strong government workers. Yung pong 2.3 billion pesos ninyong pinaghirapan at hinulog sa GSIS nawawala na. Sapagkat nagkaroon po ng palpak na investment ang management ng GSIS. Yung 2.3 billion po ninyo na kinakalta sa inyo tuwing sahod at akala ninyo ay tutugon sa inyong pension plan pag kayo po ay nagretiro na at tapos na yung inyong panahon na malakas kayo, kumikita para sa inyong pamilya, sunog ho, sinunog ng GSIS. Yung 2.3 billion pesos ng mga nagtatrabaho sa gobyerno ay linagay po ng GSIS sa mali at kaduda-dudang investment sa tatlong publicly listed company na hindi naman pala kumikita 3 years before the investment of your money was made. Saan ka makakita? 3 taon bago nagpasok ng pera ang GSIS, meron na ho palang report na hindi po ito walang proven profitability for the 3 years bago naglagak ng pera. Pero pinersa pa rin mga kababayan, yung mga kasamahan natin sa gobyerno, yung 2.3 billion pesos ninyong contribution sa GSIS, nawawala na, nasunog. Kaya talagang garapalan. Sabi ni Julian, garapalan na talaga. Tama yun. Kaya nga po, binabalik-balikan natin itong usaping ito ng pagnanakaw. Ang PDIC, 117 billion. Ang DBP at Land Bank, 75 billion pesos combined. Ang PhilHealth, 60 billion. Kinuhaan na ng 60 billion, hindi pa binigyan ng budget ngayong 2025. At bukod dyan, yung ating mga military and other uniform personnel, yung inyo pong pondo sana ngayong 2025 para sa inyong pension, binawasan din ng 80 billion pesos. At ito na nga, yung ating mga nagtatrabaho sa gobyerno outside of the military and uniform personnel, yung ating pong 1.8 million strong government workers, nasunog na ho yung 2.3 billion pesos ninyo na buong akala ninyo kinakalta sa inyo ay nandyan lamang para tugunan yung inyong pension pag kayo po'y nagretiro na, nawawala na po yan. Nawawala po yung 2.3 billion dahil linagay ng GSIS yung pera ninyo, investment di umano, sa 3 kumpanyang wala naman palang kita. Yung 3 kumpanyang pinaglagakan ng pera ng GSIS, pera na manggagawa sa gobyerno, 3 taon na pong hindi nagbibigay ng dividendo. Ito po ay maliwanag na pangbubudol. Sapagkat, bakit mo ipapasok yung hard-earned money, yung pinagpawisan ng mga manggagawa sa gobyerno, sa isang korporasyon na hindi naman pala kumikita? Para maintindihan ninyo, yung korporasyon kung saan pinasok yung 2.3 billion pesos ninyo, yun ho, maliwanag kumita. Bakit? Dinagyan ng 2.3 billion pesos paghahati-hatian na po niyan ng 3 kumpanyang pinasukan ng GSIS. Ang binalik po sa inyo sa GSIS, kapalit ng 2.3 billion pesos ninyo, papel, yung shares of stock. Okay lang sana kung meron pong halaga. Subalit, sinabi na po mismo ng COA na 3 taon bago naglagak ng pera ang GSIS dito sa 3 publicly listed company, wala itong proven profitability. Sa Tagalog, lugi, hindi kumikita. Bagamat hindi kumikita, pinasukan pa rin ng GSIS ng 2.3 billion pesos na pera ninyo. At sinabi rin ng COA na yung sa loob ng 3 taon, from 2019 to 2022, wala pong ibinigay na dividendo. Kasi nga, walang kita yung 3 kumpanya. And yet,
Yung 2.3 billion ninyo mga kababayan, yung ating mga kapatid na nagtatrabaho sa gobyerno, ubos na po yan, sunod po yan. Kaya ang sabi ng COA sa GSIS, gawan nyo ng paraang maibalik yung 2.3 billion pesos ng mga manggagawa ng gobyerno na sinunog ng GSIS Management and Board. Andyan pa po yung unconstitutional 2025 budget. Pagka inyo pong hinimay yung 2025 budget, sinasabi po nila ito nagamot na. Hindi po nagamot dahil higit na malaki pa rin ang budget ng DPWH or Public Works kung iahambing mo sa budget ng Department of Education. Ninanakaw na ang pera ng sambayan ng Pilipino, pati yung budget ng DepEd, binawasan pa ng 12 billion. Sadya pong ayaw nila na suportahan at palakasin ang edukasyon ng kabataang Pilipino. Bakit to? Meron po akong nabasa at napanood din na kagabi. Ito po ay nagva-viral sa social media. Yung ugali ho o yung pananaw na panatilihin mong mahirap at kulang salat sa kaalaman ang iyong nasasakupan at pinaglilingkuran. Ang tawag po diyan ay predatory government. Gusto po nila habang buhay kayo, tayo, mamamayang Pilipino, dependent sa kanilang ayuda. Yung ayuda na wala hong katapusan, yung unconditional cash transfer, yung tinatawag pong AKAP. Hindi po yun assistance sa mga kapusakang kita, hindi po. Kagaya po na nasabi ko kahapon dito sa ating diretsang pakikipag-ugnayan sa inyo, ang AKAP po, ang ibig sabihin daw pala niyan, ay ang kakapal ng aming pitaka. Referring to yung mga mambabatas sa sige bigay ng ayuda. Kumakapal ang kanilang pitaka dahil sa AKAP. At meron pong nagsabi na wala daw pong kickback sa AKAP. Kung walang kickback sa AKAP, bakit ayo ibigay ng mga mambabatas yung listahan nila ng mga AKAP beneficiaries sa mga LGU? Babalik po tayo doon sa aking nabanggit, doon sa aking interview kay Binibining Karen Davila. Non-core function ng Kongreso ang magbigay ng ayuda. Ibigay mo yan sa DSWD. Ang trabaho ng mambabatas ay bumalangkas, magsagawa, mag-amyenda o mag-repeal ng mga batas. Hindi magbigay, magmudmud ng ayuda o legalize vote buying.